Wonders of the world, wonders of nature, wonders of... Very precious daw yung mga part na yan. Unggo yan, guys. Ayan yung tower. May mga pintuan siya. Wow, ang ganda ng itsura, guys. Isipin niya lahat yan. Punong-puno ng water before, tapos napakadaming mga crocodile. Catholic. Nice. Ayan, ito naman yung bahay ng pangatlong queen. Hello guys! I'm back again with another video. So today is another day dito sa India at ngayon nasa Agra po tayo. At dito sa video na to, gusto kong i-share sa inyo na itong tour na to guys ay magsisimula ito ng 5 AM and it's actually 4:50 AM. So meron pa tayong 10 minutes bago tayo bumaba dun sa mismong front desk. So gusto ko muna mag-intro sa inyo. Dito po sa tour na to ay ito po ay part 2 o day 2 ng Golden Triangle Tour ko. So yung Golden Triangle Tour is binubuo yan ng New Delhi, Delhi, Old Delhi, yan yung unang araw. Tapos, pangalawang araw is Agra at pangatlong araw is Jaipur. So, if ever, kung ito ang una nyo napanood na video, panoorin nyo yung aking New Delhi, Delhi, or Old Delhi na video, okay? Para maging aware kayo. Then, tomorrow naman, Jaipur naman ang gagawin natin. So, dito po sa tour na to ay binook siya via Klook. So, yung link is nasa ibaba and also you can use my code PaulIvan5 off kung gusto nyo din itong i-book at para maka-discount kayo. Okay? So, kung solo traveler kayo, ang presyo ng tour na to is ito. At kung madami naman kayo at paparami pa, mas bababa. Okay? So, medyo pricey lang kasi mag-isa ako. But sa tour na to is included lahat. Included yung mismong tour guide, included yung pagta-transfer, included yung pag-pick up sa inyo sa hotel, pag-drop off sa mga hotel, and ganyan. Okay? So, panoorin nyo na lang mismo talaga yung previous episode bago ito para mas maintindihan nyo mabuti. Okay? So, ngayon, sunrise tour siya sa Taj Mahal. Usually, karamihan talaga sa mga nagpupunta sa Taj Mahal sunrise. Though, may tendency na mas onte kapag kunyari pumunta kayo doon ng mga 12 noon. Kasi maiinit yon. Mainit yung araw na yon. I mean, mainit yung oras na yon. Kaya medyo konti yung tao. At aside from that, is mismong tirikang araw, mga alas 12. Ganyan. Mga alas 2 to alas 3. Mga ganyang level. Pero tayo, sunrise tayo. Kasi medyo hindi siya mainit. So, yun ang ating tatargetin. Though, parang ina-expect ko na medyo maraming tao ngayon. Kasi sunrise. Usually naman ganyan yung mga tour, di ba? And usually, yan yung tinatarget ng mga madlang people. Okay? So, let's go! Imita natin ang ating tour guide sa ibaba. And, ang sistema ng tour natin dito sa Agra is gigising ng 5 o'clock, pupunta sa Taj Mahal para mag-sunrise, tapos babalik dito sa hotel ng alas 8. Tapos, kung gusto nyo matulog ulit, matulog kayo, ganyan. Kung gusto nyo mag-emote, bahala kayo kung ano gusto nyo gawin. Tapos, mag-check out na kayo ng 11 o'clock. O, diba? So, 8, 9, 10, 11. Pwede kayong mag-rest ulit sa hotel. Tapos, after ng 11 o'clock is, pwede na ulit mag-tour. So, remaining yun, Agra Fort, tapos yung iba pang mga pupuntahan. Okay? So, let's go! At magpunta na tayo sa lobby and front desk. Tulog pa yung mga madlang people. Wala pang tao-tao dito. Ako pa lang. Ay, may mga naririnig na ako siguro magta-Taj Mahal din to mga to. Kasi sunrise tour nga, di ba? Ay, ayun baba din sila. For sure yung tour guide natin sa baba. Kasi ang usapan namin 5 o'clock eh. Magpa-5 na. Let's go! Grabe, last time na gumising ako na ganito kaaga sa Bali. Kasi mga sunrise yung tour dun. Ba't ayaw naman gumana nito? O, paano tayo ngayon bababa? Paano bababa? Ayan. Wait, God! Alam nyo, share ko lang sa inyo. Dito sa India, 5 o'clock nagsa-sunrise. Pero nagsa-sunset 7. Di ba late? Sa atin sa Pilipinas, as far as I know, is 6:20 PM. Kasi naalala ko kapag 6:20, kapag kami pasok ko dati, gusto ko bumagsak na. 6:20, pabagsak na yan. Yun lang, share ko lang sa inyo. Ba yun? Wala ako kasi suklay ko eh. Oplan, suklay, nawawala. Ay, bakit wala man nakatao-tao? Walang tao madlang people. So, sino susundo sa atin dito? Wala man nakatao-tao. Tayo lang ang tao. Tama ba yung sinabing oras? O masyado tayong OA? Ang alam ko 5 eh. Yun ang sabi sa akin. Ayan guys, let's go! Ito na ang ating tour guide. Hello, good morning. So ayan, papunta na tayo dun guys. Doon from the hotel is mismong 2 kilometro lang yung layo ng mismong Taj Mahal. Plus, kailangan natin magbayad sa ating tour guide ng 1,300 rupees kasi yun yung way para mas makaskip tayo ng line. Kasi usually, kapag kunyari DIY nyo to, may tendency na pipila kayo, ganyan. Then, dito kasi sa India, meron ditong magkaibang pila ng yung mga lokal sa kanila tapos tayong mga ibang lahi. So, iba yung presyo sa kanila at iba din yung presyo sa atin. So, sa atin, ang presyo natin ay 1,300 rupees. Do you have in your bag? In my bag? Yeah. I only have a tripod. Tripod is not allowed. Tripod is not allowed. Okay. I told you like this also.
Ay, I forgot that part. Sorry. I can bring it here. I can put it here. So, di ba dinala ko yung natin, yung tripod natin. Bawal daw yung tripod sa loob. Like, ang mga bawal sa mismong loob ng Taj Mahal complex or area ay mga chocolates, tobacco, e-cigarettes, candy, tapos tripod. Yan yung mga bawal. So, if ever, be mindful of that pag pupunta kayo para hindi nyo nadalhin. Ako kasi dinala ko baka mamaya kasi syempre hindi siya maganda mag-picture. Wow. So, at least, meron tayong last resort, diba? Kaya lang bawal pala, guys. Madlang people, bawal. Kasi yung mga napansin ko, noong mga nakakaraang araw, meron tayong mga nakakaraang mga tour din, diba? Tapos, yung ating mga kuha noong nakakaraang araw, yung iba parang nakakikita lang ng baba ko, ganun. Yung iba naman malayo, ganyan. So, sayang din. Pero at least ngayon, okay naman. Walang katao-tao dito sa daan. Gusto ko na din i-share sa inyo na yung kasama natin ngayon medyo masungit kumpara sa kahapon. Masungit siya, hindi man lang siya umingiti. Yun lang. Sana umiti man lang, diba? Tingnan nyo, ito yung mga dadaanan nyo kapag pupunta kayo doon. Parang mga neighborhood lang na normal. Ako nung una parang mga building-buildingan, ganun ang mangyayari. Hindi pala ganun. And andito na tayo ngayon sa area. And alam nyo dito, mayroon pala ditong mga gate. And then dito tayo ngayon sa East Gate. Let's go. At least ngayon nakikita nyo kung paano pagpunta sa Taj Mahal. Tapos yung mga monkeys, napakarami daw dito. Tapos mga street dog. Though sa street dogs, medyo sanay tayo. Ganyan din naman sa Pilipinas. Pero yung mga monkey, mga visit daw yan. Ganun talaga termino. Uy, ang daming monkey. Oh my God, ang daming monkey. Ang daming monkey. Ay, monkey. Look. Ay, mga nagtatalunan sila talaga. Oh. Oh. Ito yung mga ticket prices, high value ticket 1-3. Tama lang pala yung price, walang patong. So, ayan, we're about to get inside dito sa East Gate. Unang kita-kita Taj Mahal, nakikita na ba natin? Ay, hindi ko pa nakikita. Okay, so hindi pa natin siya nakikita. Like ng malapitan. Ay, yung mga makikita niya ditong gate. Though usually yung gate nila parang ganitong kulay, color red, pink, red, pink, red. Pink, red ba ganyan? Hindi ko ma-explain kung ano yung kulay nito eh. Nakikita niyo bang mga to? Mga guest rooms pala yan. Dito sa area na to, meron dito 200 guest rooms. At yun, ginagamit yun syempre kapag sa mga guest, di ba nga? Kaya nga guest room. Guys, si Taj Mahal. Although hindi ko pa nakikita kasi medyo blocked. Ayan, no? Ayun siya, natatakpan siya ng puno. Grabe naman yung view ko, sakto may puno. Okay, so tapos na tayo mag-picture dito. Like, actually, hindi ko na-video yung part na yan kasi sinabi sa akin ng tour guide ko is bawal daw mag-video doon. Pero nakikita ko naman yung mga ibang vlogs, pwede mag-video. So, siguro masyado lang siyang careful. So, nakapag-picture ako doon. Guys, wait, dito. Nakapag-picture ako dyan sa side na yan. Ayan, nakikita niyo yan. Tapos ito yung mga pictures. Yan. Poink. So, yun yung mga picture. Okay naman siya. Nagustuhan ko naman siya so far. Plus, ito, nakikita niyo to. Akala ko nung una tubig yan. Though, wala pala siyang laman. Or baka natuyo lang, ganon. Tapos, ayan, makikita nyo. Ay na po ang Taj Mahal. Wow! Taj Mahal! Grabe, nakaisa na ako sa Wonders of the World, Wonders of Nature, Wonders of Pets. Wow, joke yun. Okay, so ganito guys. Ito palang Taj Mahal na to is, alam ko na yung story niya before. Pero since, inulit lang sa atin ng ating tour guide, ayan, wait, nakikita nyo. Yung Taj Mahal pala na yan, ay ginawa ni Shah Jahan. Tama ba yung sinasabi ko? Dahil na-dead yung asawa niya. So, nung namatay yung asawa niya, na-depress siya, kaya siya nagpa-build ng building na ganyan. Napaka-perfect niyan, guys. And grabe ma-depress si King o kung sino pa man. Nagpapagawa ng ganito. Ako pagka nalulungkot ako, kumakain at order lang ako sa Food Panda, ganun, at Grab. So, ito guys, ang complex na to ay very sacred at very, talaga sa mga tao dito. Very pinapahalagahan nila. Plus, itong gate na to, this one is the Royal Gate, right? Oh, itong Royal Gate na to, yaan, dati daw, mga royals lang ang dumadaan dyan. Tapos tayong mga taong common lang, dyan tayo sa side dyan, sa side na yan, sa gilid. Kasi hindi nga tayo royal. Ang alam lang natin na royal, yung drink, yun lang iniinom natin. Pero tayo, hindi tayo royal. Wait lang ha, bibidyohan ko lang ng bibidyohan. Kasi, guys, ang mahal ng ticket dito, 1,300 rupees. Ayan, napakaganda niya talaga in person. Like, pero nung una, ini-expect ko, mas malaki siya. Hindi naman pala siya ganun kalakihan. Maliit siya kapag ka nandito ka sa mismong area na. Though, sa mga pictures na nakikita natin sa internet, ganyan na malaking-malaki siya.
pero parang hindi ganun ka-grand. Kumbaga, ang ine-expect ko, grand na grand talaga. Like, parang nakatingala akong ganyan, ganung level. Pero hindi, nakaganyan lang ako. Hindi ako nakatingala. Hindi mo lang nangawit yung leeg ko. Though, baka pag lumapit tayo doon, mas malaki. Tapos, alam nyo, dito sa part na to, since most of you guys, ito ang panonoorin nyo, since ito nga yung Taj Mahal vlog, gusto ko lang linawin sa inyo at i-debunk ang mga hindi katotohanan na nasa internet. Guys, hindi mabaho dito sa India. Hindi mabaho. Hindi mabaho. Kaya if ever kung yun yung isa sa mga rason na nagbabard sa inyo para magpunta dito, hindi. You go, guys. You go. Wala ako naaamoy na ganun so far. Ang to be honest, ang medyo may naamoy lang ako, like yung from Malaysia going here sa India, during that time lang. Pero after that, wala. Yung mga tao dito, guys, wala akong aamoy talaga. Grabe yung mga nababasa at napapanood natin sa social media. Hindi totoo yun. So, tinanong ko sa ating tour guide, bakit ka ako parang, usually kasi ang popular time dito is sunrise talaga. Tapos yung medyo pahapon na kasi hindi na mainit. Bakit ka ako konti lang yung tao? Yun pala guys, ang mga tao na nagpupunta dito sa India ay merong peak season. Tulad ng mga sinabi ko sa inyo na nag-avail tayo ng Indian visa. Kapag ka daw June, July kayo nagpunta dito, kahit sunrise, konti lang yung tao. Kasi ayaw ng mga turista daw na ganitong panahon dahil mainit. Which is totoo naman talaga. Though tayo talaga pinalaki talaga tayo sa Pilipinas na tirik na tirik ang araw sa atin, kaya okay lang. So, ang medyo maano daw dito, medyo madaming tao daw dito. Kahit sunrise, kapag ka daw bare months, especially daw ng October, November, December, yun daw ang mga kaanuhan, katirikan ng mga tao dito. Yung tao yung tirik. Kung ko sa kasama nating tour guide, kung di ba nga si Shah Jahan nga at tas yung asawa niya. I mean, Shah Jahan kasi patay na asawa niya nung ginawa to. Kung sino pa yung nagmamay-ari nito. Kasi ang inisip ko, di ba minsan kapag ka naman mga ganong klaseng mga pagpapagawa, mamaya mga apu-apuhan, katuhud-tuhuran, kapaa-paahan, di ba mga ganong level, sila yung may-ari. Pero hindi daw. Sa scenario, sa case daw nitong Taj Mahal, Indian government ang may-ari. Kaya yun, ganda! Oh my God, alang katao-tao, ang ganda talaga. Kapag ka nakita nyo, grabe, tinitignan ako ng mga Indian na nasa likod ng camera, guys. Ang ganda kasi talaga. Wow, ang ganda, ang ganda, ang ganda. And so, ngayon, nalaman ko ang mga facts about this one. Since, di ba nga, yun ang kinaganda kapag ka hindi tayo DIY. Gusto ko nalalaman ng mga ganyang klaseng mga alituntunin. So, ito guys, ginawa itong mismong area na to, itong part na to, 17 years. Yan ginawa. At alam nyo, yung Taj Mahal pala, ngayon ko lang din nalaman. Dahil dati, ang inaaral lang namin ay kung sino nagpagawa at kung para kanino pinagawa, ganyang level. Pero ngayon ko lang nalaman na yung Taj pala, meaning nun, crown. Tapos, yung mahal, ibig sabihin nun, edi mahal ka, joke. Yung Taj crown, tapos yung mahal means, wait, what's the mahal means again? Palace. O, di ba, nakalimutan ko agad. So, crown, palace. So, yan ang ibig sabihin yan. So, kapag ka pala every Friday, nagsasara pala tong Taj Mahal. Wala pa ako hindi pa ako nakapanood or kung ano pa mga nabasa na nagsasarado ang Taj Mahal every Friday. So, ngayon, at least, alam nyo na, pag pupunta kayo dito, iwasan nyo yung Biyernes. Kasi kapag ka Biyernes ay hindi, sarado siya. Wala kayong aabutan. Sayang naman yung punta nyo. Ang mahal-mahal pa naman dito sa pagpunta dito. So, itong area na to, isarado yan. But dito, is itong side na to, bukas to. Because this one is the mosque, right? Oh, mosque, tapos guest house. The rest, sarado every Friday. Mosque lang ang bukas. So, kapag ka nagpunta kayo dito ng Biyernes, di magmamosque lang kayo. Yun lang yun. Meron na namang additional fan fact. Actually, masyado ko na kayong tinuturuan madlang people sa mga kaganapan dito sa Taj Mahal. So, yung side pala na to, is nakikita niyo 4 na tower na yan. 4 na tower yan. 1, 2, 3. Tapos yung pang-4, hindi natin nakikita dito sa camera. Pero yan, ito palang mga to is very helpful yan. Lalo na kapag ka naglilindol-lindulan dito. Ang nangyayari ay itong mga tower na to, medyo nakabuka ka siyang ganyan. Para kapag ka kunyari lumindol, ay hindi babagsak doon mismo sa Taj Mahal. Tapos yun dun sa likod, ganun din ang nangyayari. Tapos, alam nyo ba, wait, ang dami kasi sinabi ko yan, nakalimutan ko na. Itong area na yan is, may mga gems dyan, tapos may mga jade dyan, yan, yung nakikita nyo na yan, ganun daw yan, precious. It's okay, it's okay. Very precious daw yung mga part na yan. And, alam nyo ba, itong mga marble daw na yan, ay galing yan sa Macarana. Yeah, Macarana. O, di ba, kumakanta ko na naman. Joke yun, guys, tumawa kayo. So, Macarana, dyan daw nang galing yung mga marble na ginamit dito, na kung saan yung Macarana, located siya. Macarana is located when City of Jaipur. On the way, Agra to Jaipur. The Macarana is in between. Yun. In between. Andun daw sa in between Agra and Jaipur, yung lugar kung saan kinuha tong mga ito. Diba? At least nalaman nyo. At lahat yan equal. Yun nga lang, nakabaliko nga lang tong dalawa para nga kapag lumindol again, inulit ko na naman, hindi nga matamaan ang Taj Mahal. At this one cost 3 billion? Back in the days, but now it's very pricey. It's priceless. Because of inflation. Alam niyo na, 3 billion US dollars yan.
Kinonvert ko sa pera natin, ang mahal-mahal. Ito na naman ako, nagbabalik na naman ako sa information. Pero alam ko naman gusto niyo naman tong information na to. So, this one, yung marble na ginamit dito is non-porous? Non-porous. Nung una, hindi ko alam kung ano yung non-porous. But yung non-porous pala, ang ibig sabihin pala nun. Yung marble na ginamit dyan is, for example, ikumpara natin sa damit. Itong damit ko, kapag natapunan ng coke, toyo, suka, kalamansi, ganyan, o edi naging binabad, joke. So, itong damit ko, kapag natamaan siya ng kung ano-ano pa man, is magmamansya. Pero ito, hindi. Stainless siya. Though, I mean, stainless. Hindi yung stainless na bakal ha. Pero ganun siya guys. Ganon ang mismong marble na ginamit dyan. So, kapag kunyari ay patakan mo yun ng kahit anong mancha, hindi siya magmamansya. Yung marble na to, kapag kunyari, ang kulay ng araw, orange, pink, bright white, at kung ano-ano pa man, yun yung reason kung ba't nag-iiba-iba siya ng kulay. Though, alam nyo, isa yun sa reason din nung unang punta ko dito. Ang inisip ko, bakit parang hindi siya medyo may yellowish or kung ano pa man. Though, nagkakaroon pala ng factor yung araw. Depende sa kulay ng araw. Yung araw kasi ngayon ay maliwanag na bright at white, ganun. Kaya medyo white siya. Pero kapag kunya nagpunta kayo ng sunset tapos medyo ma-orange na, mag-orange din yung Taj Mahal. So nag-a-adapt siya dun sa kulay ng araw. Okay? Papunta na tayo dun mismo sa mismong Taj Mahal building. Though parang feeling ko bawal dun mag-take ng mga video. So tatanungin ko si Kuya about dun sa mismong tanong sa utak ko. So I have a question and I want them to know that. Because in the Philippines, most of us know that what do you call this? Cow? Or cow are walking in the roads here? What's the meaning of that? Because cow is very sacred here or holy? According to Hindu religions, Yeah. they believe cow is a holy animal. And the cow which are walking on the streets, they belong from someone. Someone. Oh, yun. At least alam nyo na. Oh, gusto nyo makakita ng cow? Ayan. Di yan cow. Unggoy yan. Unggoy yan, guys. Hello. O, wag mo kapansinin. This one is the mosque. So, this one is the Taj Mahal. So, this one is me. That's me. Tingnan nyo, ang ganda ng Taj Mahal sa view na to. Oh. Nagagandaan talaga ako. Tingnan nyo, the sun is at the back. And, yun. Nasa back siya nga. Ayan. Kailangan nyo to isuot doon sa loob. Though, is it not allowed to video inside? Inside. But here, is it allowed yet? Okay. So, bawal mag-video sa loob. At ito, ay, ewan ko kung may bayad to. Pero nilibre niya kasi ata ako. Paano ba yan? Babay na muna. Bawal daw mag-video. Iiwan ko na muna kayo, ha? Bye-bye. Mga kapatid. Ano pala, nagbabalik na naman ako agad-agad. So, after pala dito sa Taj Mahal, pupunta na pala agad ng Agra Fort. Saka pala babalik sa hotel to have breakfast, ganyan. So, akala ko makapagpahinga ako agad. Hindi pala. Oh, entry only for 200 value ticket holders in main mausoleum. Mahal nyo atin. So, pasok tayo dyan. Tapos, share ko lang nga pala sa inyo, itong Taj Mahal, hindi siya fort, hindi siya museum, hindi siya temple, kundi mausoleum. Kasi nga, dito nga nakalibing si Shah Jahan. Tapos, ang kanyang asawa na si basta ilalagay ko dito yung pangalan. Nakalimutan ko na naman. Grabe, tumatanda na ako. So, bye-bye. No cameras allowed na. No camera. Ayan, so nagbabalik din naman po tayo gamit ang sarili nating camera. At alam nyo, medyo nagugulahan din ako sa tour guide natin eh. Kasi sabi niya kanina bawal daw yung mismong camera na to na ginagamit ko. Cellphone na lang daw. Pero sinabi naman niya sa akin ngayon, pwede ko daw gamitin. Kanina bawal, pwede na naman ngayon. Pero at least, ayan, ginagamit na natin ngayon. So, para makabalik tayo sa topic. Ayan guys, nakikita nyo ito nasa likod ko. Kasi nasa Taj Mahal na ako eh. Grabe naman itong buko. Tumitinghas na naman. So, grabe pala. Kapag ka malapit ka, mas malaki pala talaga. Akala ko noon na maliit lang. I mean, obvious naman, pagka lumapit ka, lumalaki yung mga building. Pero, ang laki talaga niya. Like, tingala. Though, parang kung kukomputing ko, kapag ka sa building natin sa Pilipinas, baka ano to? 4th floor, 5th floor? Ganun lang level. Ganun level siguro yung taas niya. 4th floor, 5th floor, 6th floor. In between. I mean, dun sa side lang na yun. Though, for sure, hindi to 2nd floor, hindi dito 3rd floor. Pero it can be na 4th floor or 5th floor or 6th floor. Ganong level. Okay? So, lumapit tayo ngayon. Lumapit tayo dito sa mismong building at ipapakita ko sa inyo at i-explain ko sa inyo itong mga nandito. Nakikita niyo ba yung mga yan? Yan yung sinasabi ko sa inyong marble na nagmula sa Makaran. Makarana. Joke yun guys. Yung marble na yan galing din sa Makaran na matatagpuan yung Makaran. Kapag rin po tayo ng Agra to Jaipur, nasa gitna daw yun. Okay? At least nahawakan kita. Alam mo, Taj Mahal, ang tagal kitang gustong hawakan. At least ngayon ito na. Wow, para akong tanga dito, guys. Sarap pag muni-muni. Pag muni-muni ka lang dito, wala kang kausap. Ayaw mo makipag-usap sa tao eh. Ayan yung tower. May mga pintuan siya. Though, ano kaya itsura ng loob niyan, no? Tapos alam nyo, medyo tumakbo na naman yung pagka-curious ko. Ano kaya itsura ng ilalim ng Taj Mahal? Di ba usually kapag kami mga famous spots sa bansa, kapag ka sa baba, merong parang something na naka-hidden, ganyan. Dito kaya, ano kaya itsura nito? Siguro merong nasa ilalim nito, no? Kayamanin kaya? Hidden documents kaya ng India? O kung ano pa man? Aside from yung mga nakalibing, syempre. Ala, yun lang. Question in mind lang. Di ba?
Kung alam nyo, sagutin nyo, guys. Okay, so papasok na tayo sa loob. At wait lang. I'm ordering you guys again. Please, be cooperative. Please. Pagka nakarating kayo sa part na to, mag-comment kayo ng Namaste Taj Mahal. Okay, Namaste Taj Mahal. So, ibig sabihin ng hello Taj Mahal o hi Taj Mahal. Okay? Please, comment nyo. Ito, yung nasa screen, i-comment nyo para lang malaman ko na umaabot kayo hanggang sa part na to. O, diba? Para alam ko naman na pinanonood nyo yung buo ng video, hindi yung sa intro lang. Okay, so ayan yung itsura ng ating paa. Diba? Meron tayong pa-foot socks. I mean, shoes sock, diba? Ang galing. Okay, so bago tayo bumaba, explain ko lang sa inyo tong side na to ng mismong Taj Mahal. Though kanina, hinawak-hawakan ko na yung kabilang side yan. Nakita nyo? So ito, dito sa side na to, as you can see, carpet style siya. So ito pala, parang ang tawag nila dito, carpet. Like yung sa pinaka parang pa-square na yan. Plus, ito is yung sa mga babae. Kasi ito, yung nilalagay sa paa usually. Tapos ito yung sa earrings, ganyan. Though hindi ko alam kung ano yung sinasabi ni Kuyang Tour Guide. Pero yun daw yung purpose nito. Yung mga design na yan ay kinuha sa mga accessories ng babae. Siguro dito sa India. Plus ito, ayun nakikita nyo. Yan, like from there, sa taas na yon hanggang dito, may line kasi kapag ka nakita nyo mabuti. Hindi nyo nakikita sa camera kasi nasa camera nga. So ito, isang buong marble yan. Then kumbaga ini-engrave nila to. I mean, hinuhukay nila para mailagay itong mga block na to. At ngayon papakita ko sa inyo. Di ba yan, nakikita nyo yan? Kumbaga, hindi siya yung parang pinatong lang or what. Talagang, I mean, pinatong siya, pero hindi yung nakapatong lang na flat na parang manipis lang. Kundi ganito siya. Nakikita nyo? Ayan o, 5mm daw. Yun ang sinabi niya, 5mm. So, ganyan ba 5mm? Ganyan ba kalalim lang yun? So, ayan, tingnan nyo kung gaano kalalim. Lahat ng mga yan, nakakarve na ganun at pinapasok nila yung mga yan. Sa ganito. Iniisa-isa yan before. Kasi madami daw artist ang gumawa nitong Taj Mahal na pinagawa nga ni Shah Jahan, di ba? Napakayaman ni Shah Jahan. Samantalang ako, mahirap tayo eh. Nakikita niyo tong part na to. Kapag dito tayo nakaharap, is andyan na mismo nakalibing si Queen nila. Si Queen na asawa ni Shah Jahan. Kasi gusto ni Shah Jahan is symmetrical nga. So pantay-pantay, ganung level. Hindi ako makapagsalita masyado, napakadaming tao. Basta ang gusto ko lang iparating sa inyo, though bawal nga kasi mag-video pictures sa loob, is pantay na pantay. Kung ano yung nasa mismong gate na yan, pag dinire-diretso, mismong yung si Queen doon naka-bury sa ilalim kasi replica lang yung nasa taas. Tapos si King nila, si Shah Jahan, isa dyan din nakalibing pero hindi symmetrical o nakapaling kasi si Shah Jahan gusto niya is parang si Queen lang yung nakalibing doon na pantay na pantay. Though yung mga anak gusto siyang ilibing doon kaya medyo bumaliko. Ganong level. Okay, so ngayon palabas na tayo. Tapos na tayo dyan sa Taj Mahal area. So doon tayo nagmula kanina sa East Gate at ngayon dito naman tayo sa West Gate lalabas. At alam niyo itong West Gate ay ang before daw, puro mga royals daw ang dumadaan lang dito. Dahil nga itong West Gate malapit ito sa Agra Fort, okay? So, ngayon, open na siya for all. Wala nang royal dito. Pwede na siya for normal people like us and for royal people like them. Okay guys, so ngayon, next stop, andito na tayo ngayon sa Agra Fort and isa to sa mga sikat na fort dito sa mismong India. Let's go. Ayan, laging may mga x-ray yung ganito. And usually kasi, para makaiwas yan sa mga bomba guys. Kasi before, is nagkakabombahan daw dito. Kaya medyo strict ang mga tao dito. Ang ganda oh. Ganda. Iba yung dating niya guys. Parang ang tahimik. Parang wala man lang bisita dito. Wala man lang turista. Ako lang. Grabe naman yan. O ako lang talaga. Lahat nasa Taj Mahal pa I think. Are we the only one touring here now? It looks like there's no people. And it will be good to take a photograph. Because they are all in Taj Mahal. Diba? Mas better. Kaya walang katao-tao. Like kahit isa wala akong nakikita. Ang good. I love it. For your purpose only. So right now we are inside the Agra Fort. Okay. The gate which we came from, that's the VIP gate. VIP gate, that one. So VIP tayo, VIP. if the king was getting inside the fort, the girls were standing on our top. Oh. And they were throwing the roses Roses. to welcome them. And all this arches area, they have a big drum which was played Drum. by a musician, making a welcome sound for them. Pang-king pala ang inentransan natin. Wait lang, iinom lang ako ng water. Okay, so ayan, tingnan nyo, walang katao-tao dito sa Agra Fort. At alam nyo ba, merong Delhi Fort kasi. Itong Agra Fort, ang siste, ito talaga ang original. So yung Delhi, parang kinuha, yung Delhi Fort, kinuha lang na inspiration ito. Itong Agra Fort. At dito sa Agra Fort, nakalocate din dito yung palace ni Shah Jahan. At si Shah Jahan, yung nagpagawa ng question and answer portion. Dapat alam nyo to. Taj Mahal, o diba?
May mga squirrel dito, oh. Papalapit na tayo, madlang people. So, madlang people, mabuha. Ay, ang ganda. Walang katao-tao. Ayan. Nandito na tayo ngayon sa palace. Wow, ang ganda ng itsura, guys. Like, pagka nandito kayo in person, very plain lang siya at parang wala nang mga laman, pero okay siya. Kaya natin niya may mga nakasarado na ng mga pinto. Doon nakakatakot, mga ancient. Ayan, nandito tayo ngayon sa loob. Tignan niyo yung mga itsura, oh. Nakakatakot, diba? Doon mga connected rooms daw yan. All connected rooms? Uy. Nakakatakot naman to. At least alam natin yung mga fun facts about this one. Aside from mga naano natin sa Google. Ay, ang ganda dito. This one is much goodest. What? Jahangiri Palace. Janggali? What does it mean? Jahangiri Palace. Jangi. Shahjahan Palace. Shah Jahan father. Ito. Then, kasi sinabi niya sa akin, kapag ka daw yung white, si Shah Jahan yung nag-build. Tapos kapag ka naman daw red, yung father niya. So ito, red, ibig sabihin yung father to ni Shah Jahan. Yung nagpagawa ng Taj Mahal. O, diba? Grabe. Ang sungit-sungit mo naman, Sandy. Hala, lumalapit siya sa akin. You don't want to come with me? Maybe he will bite. She will bite? Or it will bite? I am somehow amazed because in the Philippines, there's no squirrel. Only in selected cities. Ayan no, ito daw yung bathtub. Ni, Jangi bathtub. So 5.1 feet daw yung taas niyan. Sana all may bathtub na parang yung lalaganan ng kape? Parang cup of coffee. Dami namang squirrel dito sa paligid. Bakit naman? Nagdadamihan. Ayaw nyo naman magpapanik sa kamay. Ang susungit. Okay, so ngayon palabas na tayo dito sa mismo Agra Fort. At alam nyo, gusto ko lang i-share sa inyo. Itong mismong pintuan na tignan nyo. Nakikita nyo yan, yung parang pabigat na yan. Kapag ka tinanggal yan na ganitong mismong gate na to, o mismong daanan na yan, papanik yan. Yung parang sa usual na mga napapanood natin sa castle. Plus, tignan nyo. Itong side na to is, ayan, di ba mayroon dyan parang empty na parang lalagyan na ng water. So, dati daw, ay punong-puno ng water yan. Parang yung mga napapanood din natin sa mga movie. Tapos, punong-puno daw yan ng crocodile. So para kapag tinaas nila, walang mag-a-attempt. Ang swerte natin, kanina walang katao-tao. Tingnan nyo ngayon, no? Ang daming tao. Ngayon, walang tao. We're so lucky. At least. Ayan, oh. Isipin nyo lahat yan. Punong-puno ng water before. Tapos napakadaming mga crocodile. Though ngayon, dead balls na yung mga crocodile. I mean, wala na. Pero sure, patay na yun. Tagal na yun. Diba? Grabe naman kung buhay pa ngayon. Philippines. Yeah. So guys, nandito kami ngayon sa bilihan ng pasalubong. So magde-demo siya. Paano ginagawa yung mga nasa Taj Mahal. So panoorin natin. Kita. Yeah, okay. Touch this. Malakita? Yes. Melakita stone. Stone. This is lapis lazuli. Azuli. Mga ganyan pala siya. Cornelian. Cornelian. This is too many stone using for Taj Mahal. Taj Mahal, this one. Yes, because this is for elite work. Yeah, that one. Elite work. Elite For work. many stone in this. This Okay. is symbol of love. Love. Oh, Yeah. love daw yan. This one, This is for lapis lazuli. lapis. Yeah. Okay. Sif. Yeah. Oh, This is this for one. season. Seashell. Like like a rainbow color. Rainbow You can color. Like this. Look here. This one, yeah. Change Yeah. the color. And Makarana Here. marble, yeah. Like Taj Mahal. Like Taj Mahal. Ganyan This pala is yun. using for henna, for color, henna color, Henna color. henna color. Put like chisel in this, cut the marble. Oh. Okay. Okay. Because that time not using for machine, Okay, machine. not That one. electricity. Okay. This is totally handmade for me. Ganun daw ginagawa yung sa Taj Mahal, yeah. Yeah. And after the put like a normal glue, Yeah. like this drawing, Drawing, that one. Drawing? Yeah. drawing, cut the marble. Guys, dinadala niya tayo dito sa mga tela-tela niya. So you are Yeah. YouTuber. Yeah. And TikToker. But TikTok is banned here. No TikTok in India. Yes, many TikTok. This is very nice T-shirt. I will show you one. Ayan, binibentahan niya tayo guys. Ayoko nga bumili, ang kulit niya. Pero hayaan na lang natin. Ayan na. See, Wow. Diba? out of country, Wow. many people like this T-shirt. Like this. Very How nice. much usually is that one for my viewers only? How much usually is this one? Cheap price. Only 950 rupees. Oh, 950 rupees daw isa. It's okay, it's okay. Tara na. Guys, kulit na niya tayo. So guys, nagpadala ako dito sa ATM o sa mismong bangko na ATM. Kasi naubusan ako ng cash, naubos na yung 10K natin. Ang bilis no kasi yung kultura dito sa India guys, puro pa tip-tip kapag ka-tour kayo. So, usually kapag ka sa mga parang tricycle o tuk-tuk nila, parang gusto nila ang tip parang minimum 500 rupee. So, may time na binibigay ko lang 200 rupee ganyan. Malaki pa din no? So, yun, nakailang ganun na ako. Parang wala kasi siya sa budget kung withdraw. So, ngayon nag-withdraw ko ng kahit pa paano hanggang pang Mumbai ko na sana to. Kasi mag-Mumbai tayo, share ko lang.
If ever hindi ko pa nasasabi sa inyo. So, kapag ka din mag-withdraw kayo, sa bangko kayo mag-withdraw, wag sa kung saan na ATM. Baka mamaya kasi ganito, oh. Meron silang mga chip na nilalagay dyan para nababasa yung ano nyo, malay nyo, nandun lahat ng pera nyo sa ATM nyo, biglang mawala lahat. Mag-ingat, okay? Mag-ingat kayo. Wow, nagagalit. Okay guys, andito na nga tayo sa ating last stop dito sa Agra, which is what? Fatehpur Sikri. Means? It's a victory city. Ayan, so he's our new guy. What's your name again? Shahid. Shahid, okay. He's our second guide for today's video, okay? So, let's go. Ayan, lakad na tayo. Grabe ang init ha. Parang wala akong nakikitang silong dito. So, we will pay now or later? Pay now from here. Okay. 30 rupees and the monument ticket 610 rupees. Okay. 30 rupees daw yung mismong bus plus 610. Yes. It Okay. means 640 rupees. Okay, 640 rupees in total. From the Philippines. Philippines. Yeah. Init dito, mas mainit pa dito kumpara dun sa mismo New Delhi. I'm telling to my viewers that it's so hot here than New Delhi. Init, Diyos ko Lord. Okay, so ito may mga bus dito, tapos may golf cart, required magbayad ng 30 rupees sa paghatid sa atin dun sa mismong area. Though hindi ko alam kung balikan na yun. Feeling ko balikan naman siguro. Pero ang mura niya for balikan price. Ayan, so bumili ka ng drinks dito. Okay siya, masarap naman siya. Ang pangalan niya Maaza. So, 50 rupees to. Hinihintay natin yung mga ibang tourists para makaalis na tayo. Because I'm vlogging my daily life in India. So guys, alam nyo, ito pala ibig sabihin ng Fatehpur. Fateh means victory and Pur means city. So ito yung area na yun and doon pa sa likod. Tapos ito in-explain sa akin na ito palang nasa likod ko, court yan. Tapos yung side na yun, doon na umuupo yung hari. And usually before, ito, punong-puno ito ng mga parang audiences, very public or general audiences dito sa side na to. Tapos may mga VIP dyan, plus doon. Sa tinuturo ko na yun, kung nakikita nyo, yung mismong parang bato doon, doon daw yung elephant. At yung elephant daw na yun, isang elephant nga dito mismo sa kaharian niya. Plus, yung kapag kami kunyari may mga kriminal o may mga ginagawang masama, inuutusan daw nung hari yung elephant para tapakan o ilagay yung mabibigat na paa doon sa mismong criminal hanggang sa mamatay. O, diba? Grabe. So, ito daw guys, mismong place daw na to is parang nakikita nyo. Kung titignan nyo the architecture, parang medyo Mongol daw. So, parang mix of what? Mongolian, Jainism, Hinduism, Muslim, Catholic, all the mixed religions. O, diba? Kaya ganun yung itsura niya. Kasi noong una sinabi ko sa kanya, it looks like the places in Nepal. Sabi ko ganun. So, Mongolia pala ang tamang description. He started one new religion. This king name is Akbar. He started one new religion, 1582. The name of the religion, Din-e-Ilahi. Iba-ibang religion daw. And you can see, have a look. This one is a Mughal architecture. It's called Omar Khayyam. Okay. And this one is a Buddhist. This one. Yeah, this one is the Hindu lotus flower. Yeah. A small arch for the Catholic. Catholic. Oh, The nice. big arch for the Muslim. The lining for the Persian zigzag. Last one is Jain. All the mixed religion, the new religion. Ayun yung Catholic. So, this one is very inclusive. Nice. Sabi, yung init dito guys, I mean, hindi siya nakakapawis. Nakita niyo, hindi naman nakapawis na pawis. Feeling ko hindi humid dito sa India. But yung hangin niya, para ako nasa loob ng air fryer. Ang init ng hangin. Is nakikita niyo ba yan? Mga drainage yan. Hindi ko alam kung nakikita niyo sa video kasi madilim. Tapos bumabagsak yan, tapos doon na pupunta lahat. O, di ba? Ang galing. Parang swimming pool. Nakakatuwa. So, ayun no. Yung tomb ng elephant guys, nakikita nyo, ayan. Yun, so pinagawan nila ng tomb kasi namatay, o kaya may tomb. And so itong infrastructure na to, I mean itong mismong lugar na to, treasury house daw to, ang ginagawa ng mga tao is parang sa mga ganito. Nakikita nyo to? Inuhulog daw dyan yung pera. Tapos yung mga pera at kayamanan nasa ilalim na pupunta. So andito daw lahat ng mga kayamanan. So dyan kinukuha ng hari. Ganun. Yan ang explanation ni Kuya. Galing naman. Sarap ng buhay nila, no? Hulog ng pera yung lahat tapos sila kumukuha. Guys, so tingnan niya may tic-tac-toe dyan. Kung nakikita niyo yung mga nasa sahig, grabe naman ang king dito. Ang tic-tac-toe nasa sahig. Masyado nakaprint. Pakainit. Only if alam ko na ganito to. Sana nagdala ako ng payong, guys. May payong ako dun sa labas. Pero hindi ko kasi alam na bilaran pala to. Bilaran, my God. Mapunta ng punta si Kuya. Meron namang mga silong. Hindi kami sumisilong. From here, you can take a video. Such a nice. You give me food. Wow. Okay, wait. Oh, ayan. Narinig nyo naman. I-video ko daw. Sinusunod ko lang siya. Di ba ganda? Pero maganda talaga in person. Ang init nga lang. Stress. Init dito para talaga ako nasa loob ng air fryer. Diyos ko po. Magiging lechon kawali dito. Grabe tong mga to. Yung mga design pala dito. Kasi dito sa India, usong-uso yung mga henna. So, dyan din na kinukuha yung mga style pala. Diba ang galing?
Kasi matagal na to eh. How many old? I mean, how old this one? 500 years ago. Oh, 500 years ago. Oh, kaya ayan. Mga uso ni mga ganyan, klaseng mga print. No? Nag-enjoy na siya sa picture. Ayaw na sa akin ibigay. Photo daw. Para daw sa akin. Totoo na naman. That's for me din naman. Ay, wow! It's good, ha? Very, what do you call this? Very, the print is always there. Guys, tignan niya. Pinipicture na naman ako ni Kuya. Diba, oh. Pero ayan siya sa likod ko. Habak pa rin yung aking telepono. Ayaw pa rin ibalik. Nag-enjoy siya. Which is good. Okay lang din. Go, Kuya. Go. For the content ko din yan. Ayan, picturean tayo. Sir, Turkish hammam. Ha? Turkish hammam. Ah, You know Turkey. hammam? Hammam, no. Is a bathhouse. Ah, bathhouse. And sir, here they're making the rose water. Rose water. Sir, you take one photo like this in the Taj like Taj Mahal. Ah, okay. I know that. Let's go. Nakikita nyo ba tong area na to? Gusto ko lang i-explain sa inyo kasi nakakatuwa yung storya. Dito, ito ang bed ng king, which is king size bed daw. O diba, ganyan pala talaga ang king size bed. Tapos, yan, naka-elevate siya. Tingnan nyo kung gaano kataas. Kasi dito sa bandang baba na to, puro rose water daw yan. Yung tipong may mga water na naka-rose na petals, ganun. So, ganun daw dati before yung mga trippings ng king. Grabe yung mga trip ni King, no? So, doon, may pintuan dito, at may pintuan dito. Nagpupunta daw yung mga wife nung King. Like, madaming wife. Pero, one at a time daw. Grabe si King. One at a time. Nagro-rose bed, rose water, king size bed. If ever kung i-avail niyo yung same tour sa akin, yung Golden Triangle Tour, feel free to book the link below. Medyo mahal siya pag solo traveler, parang 15,000 plus pesos. Pero kapag hindi kayo solo traveler, mas mapapamura siya. Pero ako kasi solo traveler ako and parang mas kailangan ko siya dahil kailangan ko ng taga-picture, ganyan. So again, yung link nasa ibaba and also you can use my code PaulIvan5 kapag kabinok niyo yan. Ngayon, nandito naman tayo ngayon sa palace ng pangalawang asawa ng King. So ito yon. Ayan, as you can see, medyo malaki siya kumpara dun sa una na pinakikita natin. But ito daw, mas cheaper daw to. Kasi yung unang wife daw, may mga gintu-gintuan, ganyan. Pero ito wala. O, diba? May favoritism si King. So, ito malaki. Pero cheap siya. Yun, maliit pero expensive. Oh, ayan, ito naman yung bahay ng pangatlong queen. Oh, 'di ba? Mas favorite pala 'to. Ang laki-laki oh. Ang laki naman 'yan. Mag-isa lang dito si queen. So ito yung itsura ng loob ng palace. Pinakikita ko lang guys sa inyo para aware kayo if ever pagka nagpunta kayo dito. So, ito daw yung winter palace dito sa loob at ito yung summer palace ng pangatlong queen, 'di ba? Ayan guys, pabalik na tayo doon at nakabili na tayo ng ganito. Though hindi ko alam kung scarf 'to. Alam niyo kung magkano offer sa akin nung una dito? 1,200 sa pera nila. Yung conversion lalagay ko dito. Tapos sabi ko hindi ko kukunin. Kukunin ko lang kung 500. Ito yung conversion sa baba. Pero ganun pa din. Hanggang sa binigay. Grabe. Hindi naman ako Amerikano para bigyan nila ng ganun kalaking pera. Tignan nyo guys, araw-araw meron akong free na pa-drink dito sa tour na to. Like every day, binibigyan tayo ng ating kasama dito ng drink. Ang bait ng kasama natin. Thanks Amir, thanks for this one. Ayan, ito. So ngayon, soft drink siya and hindi ako umiinom ng ganito. Kaya lang binigay niya, nahiya naman ako hindi ko inumin. So siguro sip-sip ako kahit konti. Sabi ko pa naman sa sarili ko after ng birthday ko noong April 8, hindi na ako iinom. Ginol ko yun. Pero nakukonsensya ako kasi ang bait talaga niya. So sige, sumip tayo ng isang sip lang. Okay, let's go. Okay, so tignan nyo. May cow. Diba? Normal lang sa kanila yan. Lumalakad-lakad yung cow, yung baka sa daan. Bawal yan na paalisin, ganun. Grabe, ang tagal ng binyahe namin from dun mismo sa Agra papunta dito sa Jaipur. So, konting minuto na lang. And actually, tatapusin ko na yung vlog ko dito kasi wala naman na akong maiba-vlog dito. Kundi yung susunod na video is about naman sa hotel ko naman dito sa Jaipur, okay? So, if ever kung gusto nyong i-avail tong tour na ginawa ko ngayon, is feel free to click the link below and also you can use my code PaulIvan5 off para magkaroon kayo ng extra 5% off discount. At guys, again, ito po ay day 2 pa lang ng 3 days na tour na in-avail ko sa Klook na all-inclusive, okay? And para makita nyo yung price, depende kung ilan kayo magpupunta sa India o kung solo travel ka, tignan nyo na lang yung link sa baba, okay? So, if ever kung solo traveler kayo, 15,000 plus yung inyong babayaran kasi yun yung sa akin guys. Medyo masakit siya sa bulsa pero hindi na siya hassle. Like may maghahatid sundo na sa inyo, ganyan, may tour guide na kayo at saka merong magtatanggol sa inyo sa mga dapat ipagtanggol. Gets nyo na yun kung ano ibig ko sabihin yung 4 letters na to.
Yan. Yung mga tour guide ko nakakasama, pinagtatanggol ako sa mga ganyan, wag daw ganon, dito daw may pickpocket daw, may dun daw, may ganon. So, maganda din, di ba? Okay, again, thank you guys so much. Abangan nyo ang susunod ko pang video or yung part 3 ng tour natin for today's video, okay? Para naman yun sa Jaipur. But the episode na susunod dito is all about the hotel ko naman sa Jaipur, okay? Again, yun lang.